Magandang gabi, Ryan. Kumusta na ang sitwasyon dyan? Kailan inaasahang makakarating ang civilian mission sa Pag-asa Island? June, sa ngayon ay nakashadow pa rin yung dalawang Chinese Coast Guard sa magkabilaang bahagi nitong barko at inaasahan merong adjustment doon sa pagdating sa Pag-asa Island dahil nga medyo binagalan yung takbo ng barko. Inaasahan bukas ng tanghali makakarating itong barko sa Pag-asa Island. Ilan lang ba yung pwede magsabi, oy, pwede ko ikwento sa mga anak ko. Alam nyo ba, nung araw makita ko ng barko, tumugtog ako para sa bayan, para sa mangingisda dito sa paligid, para sa mga sundalo rin na kasama natin. Siyempre, kanina nga nung nasa boat kami papunta dito, sabi ko, sobrang surreal nitong araw na to. I'm very, very happy. Sinabayan ng mga mangingisda ang mga kanta ng mga Pilipino music icon na ni Noel Cabangon at Eve Dancel ng Sugar Free kagabi. Isinagawa yan sa gitna ng dagat habang nakadaong ang TS Kapitan Felix Oca malapit sa baybayin ng El Nido, Palawan. Para sa mga artist gaya ni si Eve Dancel, magiging makabuluhan ang kanyang ginagawa bilang artist sa mga ganitong klase ng programa at aminado ito na ngayon pa lang siya nakaawit sa gitna ng dagat. Kahit bahagyang nagparamdam ang ulan, subalit tuloy pa rin ang concert at tinapos ito bandang alas 10 ng gabi sa pamamagitan ng isang fireworks. Alas 12 ng madaling araw, nagsimulang maglayag ang TS Kapitan Felix Oca papunta sa pinakamisyon nito, ang concert sa West Philippine Sea sa may bahagi ng Pag-asa Island. Pero ilang oras lamang na naglayag ang barko, nagpakita na ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard. Ito ang CCG Vessel 3306 at CCG 21549. Bago mag-alas 8 ng umaga, nagparamdam ang isang CCG sa layong 6 nautical miles habang nasa layong 40 nautical miles pa lamang mula sa baybayin ng El Nido, Palawan ang barko. Ang ibig sabihin niyan, nasa loob pa mismo ng exclusive economic zone ng bansa ang barko. Pagkatapos ay ng 10 minuto, isa pang Chinese Coast Guard vessel ang nagparamdam na may distansyang 8 nautical miles. Nagpalitan pa ng radio challenge ang Chinese Coast Guard at ang escort na PCG vessel ng civilian mission. China has indisputable sovereignty over islands in the South China Sea and their adjacent waters. The so-called Award for the South China Sea arbitration is illegal and inviolate. China neither accepts nor recognizes it. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 42.6 nautical miles northwest of El Nido, Palawan, Philippines. In accordance with the Republic Act 12064 or the Philippine Maritime Zones Act. Pagkatapos nito, hindi na nilumayaan ng dalawang Chinese Coast Guard ang pag-shadow sa barko. Hindi pa naman daw nakakaalarma ang ginagawa ng China sa ngayon. Tayo naman continue, resume pa rin naman tayo doon sa voyage plan natin approaching going to Pag-asa Island. Pero imagine 40 miles off pa lang tayo sa El Nido. Eto na, hindi pa naman, ang intent nun tayo pa lang yung ino-obserbahan nila tayo kung saan tayo anong destination natin. Siguro na-aware sila sa operation natin ngayon. Pero kapag mailalagay sa peligro ang kaligtasan ng mga pasahero, posibleng magkaroon ito ng pagbabago.
kung meron mang mga sinasabi nating dangerous maneuvers na, at syempre iiwasan natin yon at mag-e-evade tayo. Pero sa dulo, tutuloy tayo at sisiguraduhin natin na mission accomplished yung ating peace convoy, ano man ang gawin ng China. At sisiguraduhin din natin na pag nakita natin na parang meron na siyang ginagawang above dun sa ine-expect natin, we will see kung ano yung mga possible adjustments. Pero again, sa dulo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin na aawit yung ating love song para sa West Philippine Sea at doon sa mga frontliners and yung mga iba pang tumitindig para sa ating karapatan. Pasado alas 2 ng hapon, isang Highlander surveillance helicopter naman ang namonitor sa lokasyon ng barko. Sabi ng atin nito coalition, sinabihan sila ng Western Command para dito. We were informed earlier today na ang Westcom ay magde-deploy ng surveillance aircraft para lang siguraduhin na ligtas ang ating misyon. Pero at least kampante tayo, alam natin na yung gobyerno natin ay talagang minomonitor yung ating mission para siguraduhin na ligtas hindi lang yung vessel pero lalo na syempre yung ating mga volunteers at pasahero nitong ating ship. Sa ngayon ay patuloy na nakamonitor itong dalawang barko ng Chinese Coast Guard at inaasahan natin gaya ng mga unang paglalayag ng atin ito coalition na hanggang makalabas ng 40 nautical miles yung barko ng Pilipinas ay hindi nila ito lulubayan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Island o sa West Philippine Sea. Balik sa'yo. Meron bang gray ship ang China dyan na mataang kayo, Ryan? At kung sakasakali man halimbawa, wag naman sana maging agresibo ang China Coast Guard, atras ba talaga ang convoy na yan para sa seguridad ng mga nakasakay dyan? Sa ngayon, wala pa tayong namomonitor na gray ship dito. Pero sabi ng kapitan ng barko, dahil meron din silang diskresyon kung i-abort na yung mission kapag talaga nagkaroon ng mga dangerous maneuver na posibleng maisaalang-alang yung kaligtasan ng barko at ng mga sakay nito ay posibleng mag-iba nga yung kanilang ruta at i-abort na itong mission. Pero sabi ng ating to coalition, hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat para maisakatuparan itong kanilang layunin sa kanilang gagawing concert doon sa Pag-asa Island. Alright. Ingatan kayo dyan, Ryan. Live na nag-uulat mula sa West Philippine Sea.